mga kababayan. Eh dahil late na tayo, mamaya ko na kayo i-shout out. Rektahin na po natin yung sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos para po doon sa mga kawatan, magnanakaw, mag-uumit, mga demonyo sa sa politika. Okay, pakinggan natin yung banta ng Pangulo at tingnan nyo naman. Lagi ko sinasabi sa inyo mga kababayan, Lagi ko sinasabi sa inyo, magbigay kayo ng pangalan ng presidente o administrasyon ng presidente o administrasyon o gobyerno, yung year date, kung sino ang nakagawa na humarap, imbestigahan yung mga malalaking mga pangalan. Kagaya ng mga Chavit Singson. Kagaya nitong mga Bilyar. Sino ba nakagawa niyan? Lahat yata lumuluhod sa mga ganyan, mga bossing chief amo, sir. Di ba? Lahat po yata nakatunganga lang dyan sa mga malalaking mga pangalan na yan. Dati Buloyski, naku, samba. Ayun, ngayon, hindi natin alam, baka lumuluhod na doon sa Oblo, si Kibuloy. Huwag niyo pong i-misinterpret yung sinasabi kong lumuhod, mga kababayan. Ang ibig ko sabihin doon, nananalangin doon sa loob na siya ay palabasin na ho, mga bossing. Yun ang ibig naman nating sabihin dyan. Okay, pakinggan na natin ang ating Pangulo. Banta doon sa mga balak, plano o nagnakaw sa gobyerno. We know many of these people are not innocent. Okay. But if you're going to bring them to court, you must have a very strong case. Look, Yan. Ano ang pangbungad ng Pangulo? Kilala namin kayo. Alam namin na marami ang korap sa Pilipinas. Alam namin na madami ang dapat managot na politiko sa Pilipinas. Bakit to, mga kababayan? Lagi ko naman sinasabi sa inyo ang pangunahin o ang unang-unang problema nitong ating bayan, korupsyon ho, mga kababayan. Korupsyon, bakit to? Sabihin na natin, droga. Problema din ho ng bayan natin yan. Malala din po yan, mga bossing. Pero droga, sasabihin na natin siguro pumapangalawa. Bakit to? Okay, may mga kababayan tayo na mga drogisto, nagpupush o ganito, nagpupusher, etc., etc. Kumbaga ho, yan masusolusyonan kung maganda ang ating pamayanan. Yan po ay madaling mga mapasunod kung maayos po yung mga pamamalakad at naibibigay ng gobyerno yung mga pangangailangan natin. Kaso mga kababayan, tingnan nyo nga po, bilyon-bilyon, bulto-bultuhan yung mga nananakaw na mawawala na pera ng bayan ho. Diba? Yung imbis na sana para sa taong bayan, tapos pagka nilagay yung mga proyekto na yon, infrastruktura na yon, makakaakit ng mga investors galing sa labas ng bansa. Kasi sibilisado, mabilis yung mga transportasyon, magaganda yung mga establishmento, walang korupsyon. Yan po ang pangunahing pang-akit sa mga sa mga investors ho sa labas ng bansa, mga bossing. Kung naibibigay lahat yan, mayroong sapat na trabaho para sa mamamayang Pilipino. Yung mga problema, imbis na idaan nila sa pagbabato, hindi ho yung bato na kalbo, Hindi yung magtatago na balang araw o malapit na magtago. Hindi ho yun ang ibig ko sabihin. Imbis na doon nila ibaling yung problema nila, trabaho na lang. Di ba? Lalo na kung kumpleto. Mga bossing, malalaking pangalan ngayon ang sumasabit dito sa pamumuno po ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagagalit yung iba kasi yung karamihan doon, mga idol ho nila. Mga iniidolo nila na matagal na tayong pinapasakay na magaling silang mag-handle bilang politiko sa ating bansa. Pero ang katotohanan, dito lang po sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Nalalabas lahat. Tapos, ang gagawin sa inyo, papasakayin kayo ng mga DDS. Sasabihin nyo, naku, tingnan nyo, ang daming korupsyon na lumalabas dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ho ba tama yun?
Nalalaman natin lahat. Kesa naman doon sa administrasyon ng mga dating presidente. Tahimik nga daw, tahimik yung gobyerno. Walang makapalag doon sa presidente. Pero nuknuka naman pala ng korupsyon. Etong mga ghost project, sabi nga ng dating Pangulong Duterte, alam niya eh. Meron siyang alam eh. Pero ano po ba nangyari? Naimbestigahan po ba? Hindi. May pagkilos po ba ang lumang presidente o ang dating presidente dito sa problema ng Pilipinas? Wala. Dito, kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Mark Estacador, sumachabit po ba? Oo! No, sino ang Sino ang nakabangga kay Chavit Singson? Wala. Simulat sa pool pa lang po, mga bata pa lang po tayo, mga boss G pa mo, sir. Naririnig na natin na ang mga lakaran ni Chavit illegal, di umano. Pero may nakabangga ba? Wala. No? Nanaig pa yan nung panahon ni dating Presidente Erap Estrada. Umamin si Piduts na corrupt din siya. Sabi ni Maxip, di ba? Tapos, yung mga engot na DDS, dito, isisisi kay Marcos. Sisisihin nyo ang ating Pangulo kasi nalalaman ninyo yung mga korupsyon sa panahon ng kanyang panunungkulan. Aba, may saltik kayo kung ganun. Hindi kayo nakakaintindi. Di ba? Tuloy natin si Pangulo. No, many of these people are not innocent. Okay. But if you're going to bring them to court, you must have a very strong case. Look, anong mangyayari? Bakit daw mabagal si Pangulong Bongbong Marcos? Bakit hindi daw maioblo ito? No? Etong mga ito na mga magnanakaw sa ating bayan. Sabi nga ho niya, mga boss G pa mo, sir, bago ka pumunta sa korte, bago mo ito dalin doon, kailangan kumpletos recados ka na. Hindi yung pupunta ka doon, hilaw. Hindi yung pupunta ka doon, madaming kulang. Ano mangyayari? Basura. Masasayang lang. Kailangan kumpletos recados, lahat dadali nila. Pagkahuyan, mga bossing, ganito pagka kunyari, sa fiscal muna. Sa fiscal muna. Ano, ang gagawin yan, yung affidavit mo galing sa lawyer mo. Ito, ganito, ganyan. Ang tagal pa ho bago kayo pumunta sa fiscal. Bakit? Kasi madami pang question and answer galing doon sa abogado mo, sa lawyer mo, o ano ba? O meron ka bang ganito para susuporta dito sa araw na kasi may gap na ganito. Kailangan niya lahat kumpletos recados. Ang Pangulo, ganun ang ginagawa ho. Sinisigurado na kumpleto ang kanilang ebidensya para paglatag, tuloy-tuloy lang. Paglatag, walang masasayang. Paglatag, oblo yang mga yan. Minadali natin. Hindi kumpletong ebidensya natin. Malabo yung ebidensya natin. Pero pinilit natin. Yeah. Natalo yung kaso. Can you imagine? Wala na. Wala ka ng habol. Sasabihin pa sa iyo nung magnanakaw na yun. Kinasuhan nila ako sa ombudsman, etc., etc. Kinasuhan nila ako sa Supreme Court, etc. Kahit saan pa yan. Tingnan niyo po, naipanalo ko. Ipagmamalaki pa sa inyo na hindi nila, tingnan mo, kinasuhan ako ni Bongbong Marcos, kinasuhan ako ng gobyerno ng Pilipinas, pero talo sila sa akin. Hindi nila napatunayan. Ang ending, namumuliti ka pa. Ang Pangulo, namumuliti ka, ang gobyerno, di ba? Kaya po, tama lang yung ginagawang proseso. Di ba? Mabagal pero sigurado. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, hindi matukoy kung good morning ba o good evening. Shout out sa inyo. Pakana, lahat yan ni Sara Piatos. Kasama si Mr. 10K. Naku, pag-uusapan natin si Mr. 10K mamaya. Tuloy. I think that will be much, much, much worse. We have to follow the law. Otherwise, whatever we do is not legitimate. And we have to be very, very clear that we go after the guilty ones. Correct ho. Hindi ho ito, mga kababayan, kagaya nung dating Pangulo. Pag trip niya. Kasali ka dito. Kasali ka dito sa listahan ko. Trip kita. Yan. Huli ito, dakpin to. Ay, hindi ganun. Di po ba? Kailangan na nakasaad sa batas. Yung sinusundan ng Pangulo
base po sa tamang batas, mga bossing. May mali bang batas? Hindi, base po sa tamang order ng batas ho. Sabi ni Musang Taekwondo Plus, si JB to the save kay Jinggoy.